Hey, good morning, mga kaibigan, mga vlogger o mga viewers. Itong ating pagsangral ngayong umaga sa ESP class, kawilihan at positibong saloobin sa pag-aral. So huwag kalimutan mga guys, mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tertius Lesson Vlog. So itong ating pagsaralin kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral. Sa hindi pa, I have my intro. Okay, magandang umaga sa ating lahat mga guys, mga kabataan o mga malaking tao. Ito ang aking video, pagsaralin kawilihan at positibong saloobin sa pag-aral. Ito ay sa quarter 1 week 3. Ito ay day 1 mga guys. So meron tayong kaunting pagsusulit. Sumarkahan ng check ang bilang napakita ng buting epekto ng paggamit ng computer sa pag-aral at ikis naman kung ito ay napakita ng magandang o hindi napakita ng magandang epekto mga guys. Okay, try to answer this one in your mind only or in your piece of paper sa inyong bahay mga kapatid. Okay, number 1 here, nakapagsaliksik para sa takdang aralin. Ito ay para sa kabataan or yung mga gusto mag-aral nito. Check ba o ikis ang inyong isagot. Nakapagsaliksik para sa takdang aralin. Number 2, nakapaglalaro ng video games at hindi na ginagawa ang mga tungkulin sa tahanan at paaralan. Ano ang iyong sagot? Check or ikis. Number 3, nakapanood ng video tungkol sa mga sinaunang Pilipino. O check o ikis ba yung isagot nito for number 3. Number 4, nakakalap ng mga impormasyon na may kinalaman sa unang tao na nakarating sa buwan. Check o ikis pa rin. Number 5, nakapag-encode ng sanaysay para sa proyekto sa edukasyon sa pagpagkatao or ESP mga guys. Okay, at this moment, tuwing ikaw ay pumapasok sa paralan, mga estudyante blues, ano ang inyong naramdaman? Masaya ba kayo? Mayroon ba kayong focus sa iyong pag-aaral? O mayroon ba kayong tinatamasang objektibo na kayo ay matuto? Masayahan ba kayo sa iyong pag-aaral? Na may objektibo ba kayong makaalam sa mga turo ng guro? So itong ating ulitin at pagsang-aralin, kawilihan at positibong saloobin sa ating pag-aral. So ang kawilihan at positibong saloobin ay hindi naramdaman. Class, ito ay kusang natatamo kung ang misyon sa sarili ay matuto na may kasamang positibong pananaw sa buhay. Sa buhay na isang mag-aral, ang mga nasabing katangian guys ay maaring may pakikita sa iba't ibang paraan. Ang pagkaroon ng positibong saloobin ay nakatutulong sa pagkatuto at pagkuha ng magandang aral sa buhay, lalo na tigit sa pagtamo ng kalaman ng bawat individual ay dumadaan sa mahabang proseso bago makamit ang tagumpay. Bilang mag-aral, paano mo maipakita ang iyong kawilihan at positibong saloobin sa pag-aral o maging sa araw-araw mong pakikibaka sa buhay? Okay, so mayroon itong kaunting pagsasanay. Meron kayong pangkatang gawin sa SP at ikaw ang napiling leader. Isa sa iyong kaklase na kasali sa inyong grupo ay hindi tumutulong sa gawain. Sa halip ay umupo lang siya sa isang tabi at pinapanood kayo habang nag-iinsayo. Paano mo siya hikayating lumahok sa pangkat? Okay, so dito naman sa ating quarter 2, sa ating panuto ng class, markahan ang check
ang bilang napakita na mabuting epekto ng paggamit ng computer sa pag-aral at ikis kung hindi. So, hindi ito napakita na magandang epekto. Number 1, nakikipag-usap sa katabi sa oras ng talakayan ng guro. Check o ikis ang sagot. Number 2, aktibong nakikilahok sa pangkatang gawain. Check o ikis. Number 3, nagtatanong kung mayroong hindi naintindihan sa aralin. Check o ikis. Number 4, inuuna ang paglaro kaysa paggawa ng proyekto. Check o ikis. 5, maagang tinapos ang takdang aralin o assignment. Suriing mabuti ang larawan class, sagutin ang susunod na katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot. So dito, itong tatlong bata ito ay nagtutulungan sa kina-eksperimento sa eskwela. Ito ang ating larawan. Sila ay nagbayanihan class. Mayroon silang pangkatang gawin at sila ay nagtutulungan. Question number 1. Ano ang ginawa na mag-aral sa larawan? Nagkakasiyahan sa paglaro. B. Pinag-usapan ang ibang kaklase. C. Nagtutulungan sa pangkatang gawain. D. Masusing nag-usap tungkol sa kahit anong bagay. So what's your answer? Number 2. Ano ang ipinakita ng bawat membro ng pangkat sa kailang ginagawa? A. Nagtutulungan ang bawat membro. B. Nakinig ang bawat isa sa ideya ng iba. C. Nakita ang bawat isa sa gawain. D. Lahat ang nabanggit. Number 3. Sa inyong palagay, ano ang dapat tandaan ng bawat membro ng pangkat upang maging mabilis at maayos ang gawain? A. Ipaubaya sa ibang membro ang gawain dahil sa tingin mo mas magaling siya sa iyo. B. Makikilahok ang bawat membro upang mapadali ang gawain. C. Hindi sasali sa gawain dahil walang ibinahaging ideya. D. Pinagpilitan ang nabuong ideya tungkol sa gawain. Therefore, ano ang iyong gawin kung hindi mo intindihan ang ginagawa sa iyo ng guro? A. Hayaan na lamang sapagkat nakakahiya. B. Magtatanong sa katabi kung anong gagawin. C. Hindi na lamang intindihin ang sinabi ng guro. D. May nahon na tatanungin ang guro tungkol sa gawain. Number 5. Bakit kailangan ang pagkamahinahon kapag may ginagawang proyekto ang inyong pangkat? A. Upang maintindihan ang ideya ng bawat isa nang mapabilis ang ginagawang proyekto. B. Upang lalong mapatagal ang ginagawang proyekto. C. Upang bigyan ng malaking marka ng guro. D. Upang purihin ng guro. Kaya yun lang guys ang tungkol sa kawilihan at positibong sulabin sa pag-aaral. Hoping na kayo ay nakapagsubaybay sa itong paksang aralin, kawilihan at positibong sulabin sa pag-aaral. Maraming salamat. Don't forget to subscribe to our Creation Vlog, mga friend.